Dumaraan daw ngayon sa unos ang malaking kalakalan sa mundo ayon kay South Korean President Lee Jae-myung. Pero naniniwala siyang nasa tamang landas ang tinatahak ng mga miyembro ng APEC. At live mula sa Jeongju, South Korea, may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, pagkakaisa at pagtutulungan daw ang sagot para magkaroon ng mas magandang hinaharap ang mga miyembro ng APEC ayon kay South Korean President Lee Jae-myung. Pasado alas 9 ng umaga, oras sa South Korea, pasado alas 8 naman sa Pilipinas, nang magsimulang dumating sa Hwabaek International Convention Center ang mga world leaders. 9:34 naman oras sa Korea o 8:34 sa Pilipinas, nang magharap sina Pangulong Bongbong Marcos at South Korean President Lee Jae-myung na nagsisilbing chair ng APEC Economic Leaders Meeting ngayong taon. Sandali nag-usap ang dalawang world leaders bago naglakad ang Pangulo sa venue ng first session ngayong pagtitipon. Hindi na dumalo sa Economic Leaders Meeting si US President Trump. Sa halip ay nagsilbing kinatawan si US Secretary of the Treasury Scott Bessent. Ayon kay President Lee, nasa punto raw tayo ngayon kung saan may mga malaking pagbabago sa international order. Dumadaan raw ngayon sa unos ang free trade o malayang kalakalan tulad na lamang ng mga hamon sa artificial intelligence. Pero naniniwala raw si Lee na ang sagot para malampasan ang krisis na ito ay nasa landas na tinatahak ng APEC. Malinaw raw na hindi sa lahat ng pagkakataon pare-parehas ang kanilang posisyon dahil nakasalalay ang interes ng kanya-kanyang bansa, subalit sa pamamagitan ng iisang hangarin na umunlad sa pamamagitan ng pagtutulungan, sabay-sabay raw silang titindig. At dito sa Gyeongju, South Korea, na isa ng millennium-old capital, umaasa siyang makakakuha ng inspirasyon at tapang ang mga world leaders para sa mas mabuting hinaharap. Samantala, isa sa mga key agenda ng APEC ay ang creative at cultural industry, kaya naman si RM na leader ng sikat na K-pop group na BTS ay nagbigay ng keynote speech sa APEC CEO Summit. Hanggang sa venue dito sa International Media Center ay ramdam ang K-pop feels. Kabilang sa mga snacks ay ang iba't ibang flavors ng mga seaweed chips kung saan tampok sa cover ang isa pang K-pop group na 17. Connie, sa kasalukuyan ay 12:54 ng tanghali dito sa South Korea at dyan naman sa Pilipinas ay 11:54 ng umaga. Mahigpit, Connie, ang pinatutupad na seguridad dito sa Gyeongju at sa impormasyon ng ating natanggap ay nasa 14,000 mga police officers ang naririto para magbigay ng seguridad sa mga world leaders pati na rin sa mga delegasyon na nandito. Mamayang hapon ay inaasahang magbibigay ng special remarks si Pangulong Bongbong Marcos sa APEC CEO Summit habang mamayang gabi naman ay magkakaroon ng evening gala ang mga world leaders. Mula rito sa South Korea, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News.